Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, update ko kayo sa aming 6 years old na expander at may i-upgrade tayo ngayon. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang bilis ng panahon, no? Kasi imagine niyo, no? Parang kailan lang, brand new to. Pero ngayon, 6 years old na. Tapos, 49,698,000 kilometers. Kakapa PMS ko lang. So, ikukwento ko sa inyo kung ano na yung mga nangyari dito sa sasakyan na to. At mamaya, may i-upgrade din kasi tayo dito sa sasakyan. Una, kakapa change oil nga lang natin. So, ang nangyari, mas pumino pa ngayon yung makina natin. So, ang response ng transmission, pag ginas mo siya, ganun pa rin. Wala namang pagbabago. Ang preno, ganun pa rin kasi nagpalit na rin naman tayo dito ng brake pads, no? So yun lang ang actually mga hindi naman problema, pero alam mo yun, may mga consumables kasi sa sasakyan. So yun lang halos yung pinalitan ko dito. So una, yung gulong, nagpalit na tayo, no? Naka-Dunlop tayo. Yung langis, palagi naman yung pinapalitan. So, change oil. Brake pads, wala naman tayong magagawa dyan kasi syempre, tuwing mamemreno ka, napupudpud yun, nauubos. Ang napansin lang dito, nung last PMS, no, nagbawas siya ng coolant. Pero, nagbawas lang, normal din naman yun. Ang ginawa ko lang, nagdagdag lang ako ng coolant. So, syempre, presto nang nilalagay natin dyan. Alam nyo naman yun, di ba? Ang aircon, matino pa rin ang andar. Hindi naman ako naiinitan. Ang pinaka-importante palang upgrade na ginawa ko dito sa sasakyan ng mga nakaraan, no? Itong tint. Kasi napaka-importante talaga nito. Kita nyo naman, di ba? Napakalinaw dito sa labas. Pero ito, ano to? Dark to, ha? Tapos yung nasa likod ko, kung nakikita nyo, super dark na yun. Pero, ang liwanag pa rin. Pero hindi mainit sa araw. So yun yung importante. Kaya dapat mag Ceramax Nano Ceramic Film kayo. Ayan, alam nyo naman yan, no? Ang details nandito sa baba. Ang napansin ko lang habang naluluma siya, no? Meron siyang konting nginig. Somewhere here, konti, ganyan. Pero alam mo yun, normal naman yun eh. Kahit anong sasakyan pa yung gamit mo, medyo magkakaroon talaga ng konting nginig yan. Hindi yung nginig ng makina, yung mga ano, yung ito. Yung dashboard may konting tumutunog. Pero wala, ganun talaga yun eh. Wala namang exception yan. Kahit sobrang mamahalin ng sasakyan mo, meron talagang lalabas yan. Yung pinakahinaan kasi ng expander na to, pagka ano, dumadaan tayo ng rumble strips, no? So, kahit nung bago kasi, talagang medyo malakas yung vibration sa dashboard. Yun, medyo nadagdagan lang ng konti yung tunog ng vibration sa dashboard. Pero yun lang, reliable as ever. Kaya may mga nagsasabi nga sa amin eh, ano, benta mo na ba yan? Benta mo na ba yan? Alam niyo, sa totoo lang nanghihinayang ako kasi sobrang reliable, hindi ako tinitirik. Wala naman ako nagiging problema. So bakit ko to ibebenta, di ba? Sulitin natin ng maigi. At yun naman yung kinagandahan sa mga ano, no, sa mga sasakyan ng Mitsubishi, no, kagaya nitong expander. So kahit pang matagalan, ayos na ayos siya kasi wala kang iisipin, madali yung maintenance, wala namang masisira, subok na namin. Pa-change oil ka lang, ganun lang naman. Tsaka syempre, huwag ka rin bara-bara sa sasakyan kasi dun din yun eh. Kung kunwari ikaw, bara-bara ka sa sasakyan mo, masisira mo talaga yan kahit ano pa yan. Parang siguro 93% na kayang gawin ng SUV, kaya rin naman gawin ng expander. So ano yun? Magsakay ka ng 7, kaya. Maglagay ka ng maraming cargo, kaya. Ang hindi lang talaga kaya kasi ng mga MPV na kaya ng mga SUV, sa totoo lang, eh mag-offroad. Kasi alam mo naman, hindi naman to made para doon, hindi to 4x4. Naka 2-wheel drive lang tayo, front wheel drive. Ang iba pang mga nangyari, no, yung mga upuan, medyo may konting ano, signs na ng gamit, abrasions, stains, ganyan, meron. Pero yung dashboard ko, malinis na malinis pa rin. At saka yung importante din pala dito, no, yung paint. Kasi kung makikita nyo, diba, para siyang brand new pa rin. Ang may kasalanan yan, Ceramax. Kasi nag-aano sila eh, ceramic coating. So ito, naka-ceramic coating to. Kaya, kunwari, nagpa-car wash ako. Pare-parehas lang naman ng sabon na gamit yan, diba? Pare-parehong tubig. Pero after i-car wash talaga nitong expander, iba yung shine niya sa ibang sasakyan kasi nga naka-ceramic coating to. So, yun. Kung gusto nyo magpa-ceramic coating, details nandito. Pero kung gusto nyo talaga ng ultimate protection, ang Ceramax, meron din sila nung paint protection film. So, yung ice cream natin, no, yung Jetour ice cream, meron yun nakalagay na PPF kasi ang purpose kasi talaga nung ice cream, pangharabas talaga. Kaya sinadya ko talaga na lagyan ng PPF yon para kunwari magpunta ako sa palengke, sa lansangan, alam niyo naman yun, diba? Yung mga naglilinis ng salamin, so baka mamaya gasgasan yung kotse mo. Pero sa akin, naka PPF yung isa, yung ice cream. So sige, bahala kayo, gawin nyo kung ano gusto nyo. Eh may self-healing pa yon. Kaya kung kunwari, ginasgasan nila o nagasgasan, kaya pag umara, mawawala rin yung mga gasgas. Depende na lang sa lalim ha, syempre, ano naman yun, no? Hindi naman yun indestructible.
So kung mga mabababaw lang na gas-gas, walang problema yun. Pag uminit, wala na. Pero hindi naman yan ang main topic natin ngayon, no? Pero syempre, in-update ko lang kayo. So sa next na tayo, in-update ko na kayo dito sa sasakyan. Basically, everything is doing well at palagay ko tatagal po to ng another 10 years. Pero hopefully before naman magkaroon naman tayo ng budget para makapagpalit naman ng ibang sasakyan, no? Speaking of which, yun yung iniisip ko, no? Parang sold na sold talaga ako sa electric vehicles ngayon. So tingnan natin, no, kung may lalabas na mga 7-seater na EV. So far kasi sa ngayon parang puro 5-seater yung EV. Tsaka kagaya nga nung ice cream, yung mga maliliit na kotse, yung mga mga EVs. Ewan ko kung magkakaroon ng 7-seater. Pero abangan natin, tingnan natin. At ito na nga. So ang sound system ko kasi, no, ito yung growl audio dati. So, ang uso kasi nung pinakabit ko to, yung TV. So, meron tong TV, tapos meron Bluetooth. So, the usual stuff, auxiliary, yun, lahat. Ang wala lang dito, yung Android Auto at saka Apple CarPlay. So, yun yung i-upgrade natin ngayon. Itong head unit, magkakaroon na tayo ng Android Auto at Apple CarPlay. O, kita-kits na lang tayo sa Growl Audio. Panoorin nyo kung anong gagawin. At saka tingnan din natin, baka meron silang mga iba pang produkto doon na pwede nating makita at ilagay din dito para sabay-sabay na. Okay, see you there! Kinakabit na ngayon mga katandem yung gatekeeper automatic tailgate na pagbukas. So kasama pala dyan pati yung struts, pati itong kinabitan, itong bakal. So nilagay nila lahat. Pati yung ito, pati yung mismong lock niya pinalitan. Tapos ito pa, yan yung handle, naglagay na rin sila ng pang lock, ay pang sara. Ayos no. So ngayon, tinanggal nga lang yung ilaw. Tapos ito nga, ito yung pinalitan. Tapos ito na ngayon siya. Tapos ito pinalitan din. So yan, ano naman yan boss? Dito na boss. Mga wiring naman. Para dito naman yan sa may opening. Dadagdag na lang to sir. Okay. Ay, so kakabit pala nila yung naman para sa pagbukas. Tuloy-tuloy na yung paggawa dito. At ito naman. So ito naman yung sa 360 camera. Kasi yung head unit natin iba na, may 360 camera. Ito na siya. Yan. So ilalagay na to doon sa ating mga side mirrors para makita na natin yung buong kotse. At nandito na tayo sa bahay, no? Medyo na-shortcut tayo ngayon. Pero kasi, ginamit ko muna yung sasakyan, kinalikot ko muna yung mga bago nating features na nandiyan sa loob. So, ang masasabi ko lang, no, parang bagong sasakyan. Hindi lang yung kintab ha, pero naka-ceramic coating kasi yan ng Ceramax. Pakita ko nga muna sa inyo. Bigyan ko kayo ngayon ng 3 seconds para makita nyo lang yung sasakyan ha. 1, 2, 3. Okay. So hindi lang halata pero tingnan nyo to Ayun, may additional na camera doon sa baba. Ayun. Para sa 360 camera. Tapos ayun. Yun. So may additional camera pa doon para sa 360 view camera. At ice cream. At ito. So, yan. Yung camera niya, reverse camera, tsaka 360 degree camera. Ang laking improvement ngayon ng infotainment system natin. As in, parang naging ibang sasakyan yung expander. So, papakita ko lang sa inyo ito na siya ngayon. So, yan na yung bagong menus natin. Ang daming mga bago dito. Una, ito, 360 degree view na camera. So, pag inon mo, diba? Nakikita mo na ngayon yung likod. Well, kita naman yung likod dati, pero ito yung importante, yung 360 degree camera. So kita ko yung unahan, gilid, tsaka likod. So 'di ba, pagka nagpa-park ka or may mga obstacle sa daan, makikita mo na siya. Naiiba-iba rin to ng view. So ito, 3D.
Ayan, o, diba? Expander pa yung kotse. O, kala mo stock, no? So, kita mo lahat ng mga sides niya. Ayan. So, likod, gilid. Tapos, pwede mo pang igalaw-galaw yan. Expander. So, yung kotse kasi dito, napapalit-palitan pala siya. So, kung ano yung kotse mo, ipaprogram mo lang. Tapos, pwedeng yung mga camera, pwedeng sa unahan. Ayan, sa unahan. Pwedeng likod. Pwedeng yan. Pwedeng yan. Pwedeng unahan. Ibabaw. Pwedeng unahan na widescreen, no? Kita hanggang gilid, kita mo yun. Yan ang widescreen, hanggang gilid kita. Ayun, tapos pwede ka rin mag-take ng picture dito. Ang pinakamaganda dito sa feature na camera na to, ito. So, pakita ko sa inyo, Yan. Pwede siyang mag-record ng device, no? Record device, record quality. So, pwedeng SD, HD o Full HD, HD na lang natin. Maglalagay ka lang ng thumb drive sa USB para doon siya magsisave. So, ang mangyayari kasi dito, 4 na camera yung sabay-sabay na nagsisave. So, ito, ibabaw, likod, tsaka gilid. Yon. So, yung USB, dito mo ilalagay. Yan, dyan. Yan, yan yung USB. Okay. May SIM card nga rin pala to. Kung gusto mong lagyan ng SIM card na kusa, meron yan dito. So, pagka naglagay ka ng SIM card, ang mangyayari, pwede ng cellphone talagang hiwalay itong itong screen mo. Okay, maliban doon, no, sobrang responsive ng screen nito. Check mo, diba? So, yan yung pinagkaiba doon sa dati. Kasi yung dati parang medyo, okay lang, nagagamit ko naman. Pero ito kasi mabilis, diba? Tulin. Tapos malinaw din yung screen at saka yung sound, no? Medyo nag-iba talaga yung sound dito. Mas maganda yung quality ng sound. At ito na nga. Ito yung pinaka-paborito ko dito sa sound system. Ito, yung DSP. So, pindutin natin yung DSP. Yan, ang daming options, no? Kasi equalizer to. Ito yung pinaka-paborito ko. Equalizer. So, pag nagpe-play ka ng sounds, no? Pwede mong i-adjust kasi yung lumang growl. Parang 3 lang parang bass treble mid lang or parang 2 lang bass treble lang yata yung adjustment. Pero dito, grabe. Tingnan mo pwede mo siyang palitan. So, pwedeng dito sa bass, pwede sa mid, tapos pwede pa sa treble. So, tingnan mo kung gaano karami yan. 10 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yung equalizer each. So, 10, 20, 30 adjustments. So, kung audiophile ka, pwede mong baguhin. Pero syempre, equalizer lang to. Yung mismong quality ng speakers mo, syempre iba pa rin yun. Pero at least, diba, pwede mong makontrol dito yung output niya. Ang dami. Pero kung kunwari, tamad kang mag-adjust, no? Meron din naman dito sa ilalim. Yan. Merong flat, pop, rock, jazz, classic. So, depende na sa gusto mo. Pero ako kasi, kinalikot ko siya. So, ito yung setting ko. Medyo ma-wavy. Ayan, kanya-kanya na tayo. So, sobrang tuwang-tuwa ako dyan kasi nabago ko yung sounds. Pag nakakapakinig kasi ako ng sounds, no, medyo nakukulangan ako minsan sa mid, nakukulangan ako minsan sa treble. So, yun nga, dito, na-adjust ko na siya. Ito pa, meron pa siyang sounds, smart sound. So, may mga ibang settings pa dyan, no? Merong loud, bass, vocal, sound field, reverberation. Anyway, yun, na-adjust din yan. Tapos, yung balance mo, no, yung pwedeng mong ilipat yung sound sa medyo unahan, likod, kaliwa, kanan. Delay, hindi ko alam kung ano yung delay. Anyway. Yeah, pero importante sa akin ito, equalizer, tas yung sub out, filter. Actually, hindi ko rin alam kung ano to. Pero kung alam mo, matutuwa ka kasi meron to. Pero sa akin, hindi ko na alam yun. Ang gusto ko lang yung equalizer. Speaking of subwoofer, no, itong infotainment system natin ng Growl Audio, hanggang December 31, meron silang libreng subwoofer. So, pag bumili ka ng head unit, may libre kang subwoofer. Kagaya nito, meron akong subwoofer dun sa ilalim. Kaya grabe, no, yung bass ko, no, may bayo na. So, buhay na rin yung sound nung infotainment system natin. Masasabi ko lang sa inyo, iba talaga ang tunog ng radyo pagka meron siyang subwoofer. May bayo. Ayan, so meron na rin siyang onboard na navigation. Pwede mo namang gamitin yan, depende na sa'yo. Pero ako kasi mas komportable ako sa Waze. Yun ang sunod na kinaganda, no? So, eto ngayon ang phone ko. Pak! Ang gagawin ko lang, i-on ko yung Bluetooth. Yan, nakuha na yung Bluetooth. Expander Growl, magkoconnect ako. So, ayan ha. Okay, ngayon, eto na siya. Nakikita nyo yan mga pare. Ang expander namin,
meron ng Android Auto at Apple CarPlay. Oops. Ayan, tinanggal ko lang yung volume kasi baka ma-copyright tayo. Anyway, eto na siya. Oh, eto na. Android Auto, umaandar. So, ito yung music. So, umaandar siya. Ayan. Oh, diba? Ganda rin ang bass. Pero hanggang dyan na lang tayo. Mahirap na. Ayan. So, ito yung YouTube Music. Yan kasi yung preferred ko kasi naka YouTube Premium ako. Tapos ito. Yan. Pwede ka na mag-search dito. In-on ko lang yung data kasi hindi pala ako naka-data. So, pwede ka na dito, no? Where to? So, type mo na lang dyan. Saan ba tayo pupunta kunwari? Ay, World Trade Center. So, ayan. World Trade Center. Pindutin mo na lang kung saan. Di yun na. Galing, diba? Basta naka-on na yung radyo mo. Tapos, i-on mo lang yung phone mo. Hindi, automatic naman naka-on yan. Ang i-on mo lang sa phone mo yung Bluetooth, automatic na siyang nagko-connect. So, ayan na nga. O, diba? May navigation ka na ng kusa. May voice commands din. So, ito. Go to the nearest Starbucks. May Starbucks UMC, Starbucks Reserve, Hiraya, Starbucks Vermosa, Starbucks Antler Square, Dasmariñas. Yun. So, diba? May voice command ka na rin. So, diba? Parang expander ba to? Ito pala, meron din tong mga apps. So, yung apps nito, pwede kang mag-install pala. Kasi meron siyang Play Store. Etong Play Store, syempre, yung usual na Play Store. So, ang specs nga pala nito, no, meron na siyang 8GB na RAM, tas 128GB yung internal memory. So, pwede ka talagang mag-install dito ng games, bahala kung anong gusto mong ilagay or anong apps. Pero ang importante kasi dito, yung Growl Audio, no, meron silang mga updates. So, mag-follow ka lang sa Facebook nila yung Growl Audio, tapos kung meron silang updates, abangan mo na lang doon. Or, kung matagal na yung sayo, pwede ka naman magtanong sa kanila kung meron silang mga updates. Kasi, meron silang mga software developer. Yun yung naman difference ng Growl sa iba. Kung magpapalagay ka ng Growl Audio ngayon hanggang December 31, imbis na 1 year lang yung warranty nila, 2 years yung warranty. Ito pa nga pala, speaking of the camera. Sorry na. Sobrang linaw ng camera. Tingnan nyo maigi. High definition. O, diba? Kitang-kita lahat. Ang recommended nga lang pala nila dito na USB, no, at least mga 128GB yung USB na thumb drive na ilalagay mo. Kasi 4 niyang camera kasi yung sabay-sabay na nagre-record. So, kung kunwari 1080 yung recording na ginawa mo, mangyayari doon 1080 doon, 1080 doon, 1080 doon, 1080 doon. So, 4K na yon. So, malaki talaga yung file. Pero pwede mo namang gawing SD yung quality. Pero syempre, pag nagre-record ka kasi mas maganda yung malinaw na. Para kung kumbaga meron kang gustong makita, kung 1080 each yan, sobrang linaw nun, pwede mo pang i-zoom yun kasi malalaki yung file eh. Ang subwoofer nga pala na nilagay nila dito sa ilalim, no, 10-inch na subwoofer, 120 watts ng power, ang peak niya naman 240 watts. So hindi siya ganun ka sobrang lakas, pero at least meron ng konting bass yung sasakyan. Meron ng konting bass tong expander. Usual stuff, meron din tong radyo, merong video, music, Bluetooth, AV in, may Google Maps din, tas yun nga Android Auto, Apple CarPlay, tas bahala ka na kung ano gusto mo, may YouTube pa nga dito. So ang dami nang nangyari sa radyo pa lang, no, tsaka sa subwoofer. Ang presyo nila ngayon, no, 35,000, pero kasama na yung head unit, tas kasama na rin yung subwoofer. Pero hindi lang yan naman ang nilagay natin dito sa sasakyan, meron pa, eto pa, punta tayo dun sa likod kasi meron tong gatekeeper. Ang gatekeeper, so one button na lang magbubukas yung sasakyan. Pero hindi nga pala ano, wait, abante ko lang konti muna. Yan. So yung gatekeeper, automatic na magbubukas yung tailgate. Actually, maraming controls, no, pwedeng sa dito muna. Meron kasi silang button na nilagay dito. Ito, makita ko sa inyo. Yan, yung may ilaw na blue. So meron talaga siyang parang OEM na button, no. So pipindutin mo lang yan, magbubukas yung likod. Sige, buksan ko. Ayun, bilis, no? Tapos sasara ko na rin dito, pwede na rin dito. Diba? Nagsasara na siya kusa. Kalain mong expander may ganyang features. Pero Growl lang naman yan. Punta ka lang sa Growl, makakaroon ka rin ng ganyan kung gusto mo. Tapos ito pa. So, punta tayo sa labas. So, kunwari, malayo ka sa sasakyan, tapos gusto mong bukas yung trunk mo, ito. So, ito, unlock mo lang siya, tapos hold mo ng matagal,
3 seconds. Ayun, bumukas na. Tapos, ito rin yung remote. Pwedeng 3 seconds ulit na pindot. Sarado na. Tsaka hindi rin basta-basta yan, ha. Kasi meron siyang anti-pinch feature. Ibig sabihin, pagka kunwari, ito yung pako. Yan. Ikaw. Tapos, sara natin. Diba? Hindi ka masasaktan. Hindi ka maiipit, hindi ka masasaktan. Ayos, diba? Safety feature para sa mga bata. Isang maganda pa dito, no, hindi nila masyadong binago yung mga buttons. Kasi, tinan mo to, yung original na button, so kung saan mo binubuksan yung sasakyan, yun lang din. Yun. Eto yun. So, dito lang din, yun. Kung saan yung dating bukasan, yun lang din yun. Pero ito yung dinagdag lang. O, diba? OEM din yung button. So, ito yung handle kasi to buo dati. Pero ngayon, kalahati na lang siya. Pwede mo pa rin dito. Pwede mo isara tong manual. Pero ito yung bago. Ayan, may switch lang siya. So, pag pinindot mo, ayun, sarado na. Galing na. Imaginein mo, no, 'di ba? Sa mga technology ngayon, pwede kang mag-upgrade ng kotse mo ng ganun lang. Pupunta ka lang sa Growl Audio, details nila nandito sa baba. Magagawa mo na yan, magkakaroon kang Android Auto, Apple CarPlay, pwedeng automatic na rin yung tailgate, subwoofer. Actually, meron din sila doon mga speakers, amplifier, pero tsaka na lang siguro yun, no? Eto muna tayo sa mga pinaka-importante. Kung may mga katanungan mga pala kayo dito sa unit, no, visit nyo na lang yung Facebook page ng Growl Audio. Tapos sila na lang yung tanungin nyo para sa complete details. Tsaka iba-iba kasing sasakyan, no? Iba-iba rin yung presyo. Gusto mo rin bang magkaroon ng Android Auto, Apple CarPlay, tailgate na bumubukas? Alam mo na, punta ka na lang sa Growl Audio. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.